Ayan. Have a great day. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ngayon ay April 1, 2025. At ang oras ay insakto alas 8 ng umaga. Pasensya kayo kasi kagigising ko lang. Okay. Una, tigit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinpuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon ito from the north, east, west, south. Mabuhay ang nagmumula sa Maharlika Kingdom of God, the Lofa Sug Sulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1 sea. Mabuhay ang perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa, ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kapayapaan, kaunawaan, kahinahunan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Hindi ko na ito patatagalin pa. Okay. Siya nga pala doon sa mga, actually may lakad po talaga ako ngayon. So, meron tayong mga bagay na hinahabol. Okay. Mga mahal kong kapatid, wala akong sawa, no, sa paghayag sa inyo kung ano man ang inuutos kay Lady Ming Canoto. At alam ko that I cannot please everybody, at ako ay nagbabahagi lang sa inyo. At katulad ng sinasabi ko, wala naman akong sikta, wala naman akong tinayong anumang sikta na kailangan umalib kayo sa akin. Kung hindi, ay basta magbahagi sa inyo. Okay, this morning ay napakasilan ang ibabahagi ko sa inyo, at alam ko na ito ay babatuhin ako ng mas marami na hindi maganda, ngunit subalit datapat kung ano ang pinagkaloob, kung ano ang inatas, ay doon tayo. Hindi ko pinakikinggan ano man ang hindi magandang sasabihin. Ang mahalaga, ang pinakikinggan ko ay ang atas sa akin. Okay. Mga mahal kong kapatid, kung ano man ang ibabahagi ko sa inyong umaga na ito, siyempre katulad ng sinasabi ko, this is not my own understanding. Okay. May kinalaman pa rin siya sa lahat ng mga bagay-bagay. At katulad ng sinasabi, unahin, hanapin ang katotohanan, ang katwiran at ang katarungan ng nais ng Diyos para sa atin, upang ang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Mga mahal kong kapatid, pasintabi, no, sa lahat dahil iba-ibang paniniwala at pananampalataya natin. Ngunit ang isang lidimin na naghahatid sa inyo ng mensahe is hindi tayo nagmimensahe just because na para kahangaan tayo or whatsoever, no? Alam nyo kung sino ang related, no? Kung sino ang may alam or sino ang nakakarinig regarding sa Book of Enoch. Si Litimin, bagamat yan ay narinig ko yan, the Book of Enoch, but hindi ako nag-focus doon, no? Hindi ako nag-focus sa Book of Enoch. Okay, ganito yon. Di ba naalala niyo ba yung binahagi ko sa inyo na hindi siya pa naginip kung hindi yung kaluluwa ko talaga umalis sa aking katawan, tapos dinala ko somewhere, di ba, yung mga lugar, actually, di ba nabanggit ko yung Myanmar, Thailand, most of parang Muslim country siya, na sabi ko nga, tinanong ko si Jesus Christ, ano ang meron, ba't mo ko dinala dito? So, di ba nalala niyo ba yung sinabi ko na magsipaghanda dahil may mensahe yun, at sigurado ko may mga mangyayari na hindi maganda. So, Myanmar ay isa na yan, Thailand is isa na yan, no, and the other pa, Indonesia, di ba, sabi ko, Singapore, no, bantay-bantay kayo dyan, Singapore, Hong Kong, yan, mga inano ko yan, nabanggit ko yan. So, anyway, see is to believe kasi ang tao, at saka ganun talaga, nasa huli ang pagsisisi. But this time, is ito yung ibabahagi kasi ganito yun eh. Maraming mga bagay na pahingi tubig, mahal, asin itong asawa ko. Marami pa talagang mga kalihim-lihiman, no? At kagahapon,
Salamat sa aking mga kasama dahil napag-usapan namin ang regarding sa Da Vinci Code at yung tinatawag na The Book of Enoch. So, ano ang kinalaman ngayon sa aking ihayag? Ganito kasi yun eh. Noong isang araw pa to, noong isang madaling araw, talagang ginigising ang iyong abang lingkod at ang sinabi sa akin, ito ha, so, pasintabi sa iba dahil iba-ibang paniniwala at pananampalataya natin, hindi ko to sinasabi, hindi ko to ibabahagi sa inyo to convince na maniwala kayo sa akin, bagamat yan po ay pinapahayag kasi. Ito yun ha, makinig kayo. Pinasasabi, okay, this is not my own understanding, okay. Naalala nyo ba yung gipost ni Elon Musk na this is the real face of Jesus Christ? Kasi di ba maraming naglalabasan ng mga face ni Jesus Christ, but gi-confirm ko yon na kung ano man ang mukha ng Kuya Emmanuel na sinasabi ko at yung mukha nung nilabas ni Elon Musk na yun daw ang tunay na Jesus Christ, ay siyang-siya nga ang mukha, iisa lang talaga. Okay, iisa lang talaga. And then, i-short ko na lang. Kapag kalooban ng Diyos is kalooban talaga ng Diyos. Kasi, mayroong mga bagay na ginagawa natin ng paraan para sana, yung mga tao ba ay hanggat mari ay maano natin sila na para din naman sa kanilang kaligtasan ito, pero talagang ganun, you cannot please everybody. To make the story short, noong isang madaling araw, kagabi, kaninang umaga, again and again, laging inaano sa utak ko, anak, ihayag mo ang pinapahayag ko. Kaya ngayon actually may lakad ako pero hindi ko to pwedeng i-excuse. Kaya baka mapagalitan ako. Ito na yon. Kaya i-share nyo na ha. Kausap ko siya, no? Diwa eh. Kausap ko ang Panginoong Hesus at ito ang kanyang pinapasabi. Anak, ihayag mo na ang tunay na Hesukristo ay nagkaroon ng anak na babae. Ulitin ko. Ito ang pinasabi, no, ni Jesus Christ na kausap. Siya yung mukha. Tulad si Kuya Emmanuel. Tinawag niya kasi akong anak, no? Anak, ihayag mo na ang tunay na Hesukristo o Jesus Christ ay nagkaroon talaga ito ng anak na babae. So, hindi ko na siya naitanong kung nagkaroon ba siya ng asawa, bakit anak lang na babae ang binanggit niya at hindi anak na lalaki. Naisip ko tuloy, no? Kasi ganito yun eh. Di ba, kinuwento ko nga sa inyo na yung pagkuha ko sa kanyang bones ay wala sa isip ko. Basta, at may witness ako niyan, si kapatid na Inday Cora, hello, Ate Inday Cora, no? Ginamit siya ng Panginoon para talaga makarating ako doon. Bakit? Mabuti na lang naabutan namin sa sementeryo dahil pagdating namin doon, yung ibang buto pala ay nakasako na. So, di ba sa atin dito sa Metro Maynila, patong-patong yung mga nitso. So, dito si Kuya, dito sa ilalim, nakapatong siya doon si isa. So, yung isa, na-harvest na yung bones, dapat kasunod na siya. Pero, God is good kasi naabutan ko talaga siya. Okay. Napakaganda ng eksena. Why? Nanindig ang balahibo ko. Witness kasi, may mga witness kasi na kung ano yung sinabi ko, kung ano yung sinabi niya, nandun eh. No? So, to make the story short, hindi ko pa maiintindihan kung bakit pinahayag niya yon na anak, ihayag mo na ang tunay na Jesus Christ ay nagkaroon talaga ng anak ito at anak niyang babae. Walang sinabing anak na lalaki. Wala rin siyang sinabi sa akin kung sino naging asawa niya. Basta ang sabi, nagkaroon ako ng anak na babae. Okay? Malalaman natin yan kung ano ang kinalaman nito ngayon, bakit pinapahayag niya tungkol sa anak niyang babae.
ano ang mayroon sa anak niyang babae. Bakit niya pinahayag ngayon? At doon ko nalaman, kasi hindi ko napanood yung Da Vinci Code pero naririnig ko na regarding sa Da Vinci Code, pinatigil nga daw yan ng mga Katoliko regarding kay doon sa Da Vinci Code. Kasi, di ba, ang mga Katoliko ay, kung tutusin, talaga sila ng Roman Empire. Sino bang nagpapako kay Kristo, di ba, Roman Empire? Di ba? Pinapako nila si Jesus Christ, di ba? Roman Empire. But anyway, medyo malalim-lalim ito, no? Pero gusto ko na bago ako pupunta sa aking pupuntahan, no, ay naramdaman ko na related pa rin to lahat, no? Bakit pinapahayag niya na, anak, isiwalat mo na ang totoong Jesus Christ ay nagkaroon talaga ng anak na babae. Ngayon, nanindig ang balahibo ko, sumagi ngayon sa utak ko habang ako ay naghahayag sa inyo. Marahil siguro na ito ay may kinalaman kung bakit ang Vatican City hinahanap ninyo ang Kuya Emmanuel ko. At even the America, no? Wala akong pakialam. Mas mabutit makarating yan sa Pentagon. Hindi ninyo maitatago ang buong katotohanan. Never! Ramdam ko ngayon na habang ako'y naghahayag sa inyo, malaki ang kaugnayan dito sa anak na babae na pinapahayag niya at kung bakit ngayon, no? Na ngayon ko mauunawaan habang nagsasalita ako sa inyo na maging ako ay namamangha din na bakit sinasabi na hinahanap ang blood-related or yung ka-DNA ni Jesus Christ, no? Ka-DNA ni Jesus Christ na kung tutusin, ang sabi si Jesus Christ, di ba, nagkaroon siya ng mga kapatid doon kay Maria at kay Joseph, aside from sa kanya na nabuo siya sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu. Di ba, but this time, nararamdaman ko, umaano sa utak ko, sumasagi sa utak, malaki ang impact. Kaya, alam nyo, hindi na maitatago ang buong katotohanan. Unahin hanapin ang katotohanan at ang katwiran at ang katarungan ng nais ng Diyos sa atin lahat. Ramdam ko habang ako'y naghahayag sa inyo ngayon na wala rin sa isip ko. Malaki ang impact ngayon, no? Kuha ko na siya no? Kuha ko na siya na hindi ko rin sukat akalain na that time na yon nung isang araw at mayroon akong witness dito dahil siya ang nagatid sa akin sa Pasig, no? Na ang point ko lang doon is pupunta doon sa Tanay dahil gusto kong ma-feel ang environment. No, gusto ko ma-feel pero paraan lang pala yon para magpunta, parang tinutulak talaga ako. And God is good all the time. That all the time God is good. Kaya ang tao kahit anong pagpaplano, siya pa rin ang magtatakda at mapagyari sa lahat ng bagay. Basta sumunod ka lang. No? To make the story short, ngayon ko na pagtagpi, why the Vatican? Mawalang galang na. Ikat ko muna saglit ito. I lidimin kanoto declared. Kaya kahit anong pagpapanggap, pagkukunwari ninyo ng iba dyan, lalabas talagang buong katotohanan. Why? Ang atin palang mahal na presidente na PBBM, pinapasabi pala niya na kung may maglapit tungkol sa infinite account na yan, i-entertainin. Ang problema, wala kay presidente ang problema, sa ibang mga tao na dapat ay tumulong, kaso nangyari na yan sa akin Kunwari tutulong, pero anong nangyari? Gusto niya palang maging hari sa buong mundo. Hoy, pag-sure na kuya, darating ang araw, eye to eye, magkikita din ang landas na malaki ang pananagutan mo sa taong bayan nang dahil sa iyong pangarap na magiging hari sa buong mundo. Kaya nagkalitsi-litsi tayo. Ikaw kuya, alam mo kung sino ka na sinasabi ko. Nang dahil sa'yo, isa ka ring traidor sa hanay ni BBM. Ang
sino man ang maghangad na mapasa kanya ang buong mundo, wala sa kanya ang Diyos Ama. Biblically speaking yan. Ha? But anyway, balik tayo dito kay Jesus Christ. Dito ko, at ewan ko ba kung bakit, marami ang naghanap sa Book of Enoch. Kanina, nagising ako, wala talaga sa utak ko. Wala, sabi ko nga sa inyo, hindi ako nag-iisip ng mga bagay. Kasi kung totoo, hindi naman ako interesado dyan eh. Oh my God, nanindig ang balahibo ko. Ewan ko ba kung naririnig ko lang siya regarding sa Book of Enoch, but I, Lady Min Canoto, declared, hindi ko pa talaga nakita yan, yung Book of Enoch na yan. Ha? At kung sino ka man ang may hawak ng Book of Enoch na sinasabi nila, alam ko naman na may palatuntunan ka at alam mo sa iyong sarili na meron kang pagbibigyan yan sa bagay na yan. Ngunit, subalit datapwat, kung luluobin at mararapatin, hayaan natin na ang kataas-taasan ang magdikta sa'yo kung sino ang pagbibigyan mo. Ngunit, subalit datapwat, alam mo na may atas sa'yo na yan ay meron kang pagbibigyan yan. Kaya kagahapon, sa ating mga kapatid, no, na pag-usapan namin ang Da Vinci Code, na yan ay hinarang naman talaga yan dahil ito kasi yung mga sinasabi ko, katulad ba na nangyayari sa ating politika ngayon, akala mo kung sino silang mga santo, no? Akala mo kung sino silang mga model ng lipunan, na sila ay mga matitinong tao, pero behind of it, dahil akala ninyo, nandyan kayo sa kapangyarihan, marami kayong hukbo na binuo, at marami kayong pera sa kakakurap ninyo, akala nyo wala ng hangganan ang lahat. Nakalimutan ninyo, God in His control. Kaya, ganyan na lang kayo umasta. Hindi ko sinasabi ito sa inyo para paniwalaan niyo ko, ngunit subalit datapwat. No? Siguro, may kinalaman ito, no? Hindi lang naman ako ngayon ang maghahayag sa inyo. Ayan sila Rudy Baldwin, no? Ayan yung ibang si Jay Catora ba yun? Na may lilitaw na isang babae. And I believe that girl na sinasabi ay may kinalaman ito kay Jesus Christ. Na? Bakit? Alalahanin ninyo ang nakapropesiya, no? Tatayo at titindig ulit, no? Ang nagmumula from the Lion of Judah. Na? Wala namang sinabi dun kung lalaki o babae. Pero, ngunit, subalit datapwat. No? Pag-aralan mo, pagtagpiin mo, marahil siguro may kinalaman ito ngayon. 'Di ba? Kaya, ipanalangin ninyo. No? Ipanalangin ninyo na ang katotohanan, ang kaliwanagan ay matatagpuan natin lahat. Okay? Sabi ko nga sa inyo, yung time na eto na, kinukuha na namin yung bones, ang hinanap ko yung agila na pinahawakan ko kang Kuya Emmanuel ko. Dapat ang buto, nakaganon siya. Pero, pagkakita ko, nakaganyan siya ng palad, bukang-buka. Hinahanap ko ang coins, wala akong makita. Yung malaking agila. So, di ba sabi ko nga, napaisip ako, bakit wala doon? And then, pagkagabi na yon, diniktahan ako ng espiritu na simbolo yon para ito ay makalaya na tayong lahat. Kayo na mga siktan ng mga mapagkunwari at mapangimbabaw. Hindi ko kayo nihusgahan, pero lalabas ang katotohanan. Mga mapagkunwaring mga banalan. Sad to say, I'm so sorry. Time is over. The game is over. No? Hindi niyo mapipigilan yan.
Dahil lalabas at lalabas talaga ang katotohanan. Ngunit subalit datapat, magsipaghanda ang lahat dahil marami ang magaganap. Mga bagay na magaganap na yan ay pinapaalala sa ating lahat, ngunit dahil sa katigasan ng ulo ng tao, wala na akong magagawa. Prayer is given. No? May nag-comment sa akin, ano po ba ang sinabi ko? Si Lidimin po ay hindi po Diyos. Kaya di ba sabi ko, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Hindi po Diyos si Lidimin. Bagamat binabanggit ko ang apat na elemento ng daigdig, elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin, at ng lupa. No? Eh kung ako may kapangyarihan ngayon ng apoy, hindi ko na kailangan ang super kalan para magluto. No? Gagastos pa ako. Hindi na sana ako bibili kung meron akong kapangyarihang apoy, no? Maaring apoy yung salita kasi ang salita apoy din yan, no? Powerful din yan. Eh kung ako may kapangyarihan ng hangin, iti sana hindi ko na kailangan ng electric fan para wala kong bayaran ng Meralco. What I mean is be reality, no? Maging realidad sana ng ating lahat ng ginagawa. Tama? Bagamat binabanggit ko ang apat na elemento dahil nandyan naman talaga yan, no? At maraming salamat dahil na-notice ko na hindi na masyadong nakikita. Salamat nga pala, Meta. Thank you so much, Meta, no? Na nanawagan tayo na wag gamitin sa biro at para lang magkaroon lang ng content sa TikTok, no? Para lang magkaroon ng mga viewers, ng mga likes, no? Ay ginagamit ng katatawadan ang apat na elemento ng daigdig. Sagrado kasi yan eh. So thank you so much, Meta, no? At sa pamamagitan yan ay niiabot natin at salamat sa mga kapatid na hindi na nila ginagamit ng biro yung mga bagay na yan. Okay? So, ganun yun, mga mahal kong kapatid. Thank you so much. Ako pa talaga ay nagpapasalamat. At this time, di ko alam kung anong mga susunod na mga kabanata. Hindi ko alam. Basta, ramdam ko lang Da Vinci Code, the Book of Enoch, at yung pinapahayag sa akin na ihayag mo na ang tunay na Jesus Christ ay nagkaroon talaga ng anak ito ng babae. And siguro, yung sinasabi niya na nais niyang ipahayag na anak na babae, ito ay may kinalaman, no? Hingiin natin sa kanya kung ano ang bakit, no? Hingiin natin sa katas-taasan ang karunungan, ang kaliwanagan. Marahil, itong pinapahayag ngayon na nagkaroon talaga siya anak na babae, ito ay may kinalaman sa sinasabi even the Rudy Baldwin, sino yun? Joe Catora ba yun? Na sinasabi na mayroon talagang lilitaw ngayon na babae to save, no? To save our nation. Kung mararapatin loloobin, naging sa ibang bansa, to save us, no? To save us. Pero hindi na to katulad dati na kailangan nyo pang ipako sa krus. Ngayon ko lubos na uunawaan. Bakit hinahanap ng Vatican, no? At ang US, ang Code na Filipe. At bakit hinahanap ng Vatican ang pinaka-importanting serial number? Ngayon ko lubos na uunawaan. Wala maitatago ang katotohanan ang magpapalaya sa atin lahat. Sana naunawaan yung ibig kong sabihin. Marahil malaki ang kaugnayan nito ngayon kung bakit pinapahayag niya talaga, anak, ihayag mo na ang tunay na Jesus Christ ay nagkaroon talaga ng anak na babae. Pero wala naman sinabi niya na nagkaroon siya ng asawa. Wala naman siyang binanggit sa akin. Basta nagkaroon siya ng anak na babae. Marahil po, maging ang mga ibang mga nagpe-predict sa atin, no? Even actually, mapapanood din yan kay Rudy Baldwin at sa iba pang mga sikat na mga predictionist, katulad nila Joe Catora ba yun? No? Na mayroong lilitaw na isang babae, no? Marahil connection to, no? Marahil, hindi ko alam. But anyway, magsipaganda lang lahat kasi kagahapon,
Di ba? Naramdaman yun eh, pero ako hindi ko naramdaman eh. Hello nga pala kay kapatid na Liberty. Ayan, sila po ang isa sa mga witness dyan dahil sila po ang nakasalamuha ko kagahapon. Nag-uusap kami, pinapaliwanag ko. So, to make the story short, ay sabi nga niya sa akin, kanina ko lang umaga nabasa, Lidimin, nagkatotoo yung sinabi mo kahapon. So, para sa akin, wala po akong kapangyarihan about sa mga lindol na yan. Binabahagi ko lang about sa mga bagay na yan kasi binibigay sa atin yan. No, ng spiritual, yan ang binibigay ng kautusan. So, ano ba ang sinabi ko? Warm up lang yon, 5.5 lindol lang yan eh. Warm up lang yon, parang street sing, ganun lang yan. Ganyan, pagbagong gising, ganun lang yon. Ngunit, subalit datapwat, kayong mga nagpipilusopo, dahil ang gusto ninyo, ang marinig ninyo, puro magagandang salita, puro mga bagay na kayo ang pinupuri. Islidimin kasi hindi eh. Di ba? Hindi eh. Hindi takot na maghayag katulad ngayon. Ha? Pinapahayag. Ihayag mo ang katotohanan na si Jesus Christ ay nagkaroon talaga ng anak na babae. No? Malay mo kung sino sinasabing anak na babae. Wala naman siyang sinabi sa akin na ikaw yon. Basta sinabi na ihayag mo na ang tunay na Jesus Christ ay nagkaroon talaga ng anak na babae. Marahil talaga ay may malaki ang kinalaman yan sa mga prediction ng ating mga mahal na ibang kapatid, just like Rudy Baldwin, Joe Catora, na may lilitaw na isang babae. Na, malay nyo kung sino, or baka mamaya kayo na pala, malay natin kung sino, no? Ganun pa man, ipanalangin natin na iiral ang katarungan na nais ng Diyos sa ating lahat. Ha? Maliwanag yan. So, kagahapon, kasi naririnig ko yung The Book of Enoch, kagahapon, napag-usapan namin yan, at kaninang umaga, at kahit ngayon na nagsasalita ako sa inyo, dinidikta ng Espiritu. Hayaan mo, no? Na may mag-abot tungkol sa The Book of Enoch. Original The Book of Enoch ha, dahil meron daw The Book of Enoch na gawa, yung bang hindi original, no, na pampaligaw. Anyway, lahat ng si Joy, si Jay Castora pala yun, no? Thank you so much, Ma'am Angeline, no? See you soon. Si Jay Castora at maging itong si Rudy Baldwin, ang alam ko, yun nga, nagbigay sila ng prediction na mayroong lilitaw na isang babae, no, na ito ang magpapabago sa takbo natin lahat, no? Kaya na-amaze ako sa totoo lang. At walang duda. Hi, Kuya Emmanuel ko. Naalala ko pang sinabi mo, maubusan na sila ng yaman pati yabang hanggang sa sila ay makarating sa sementeryo. Sa 10 daliri, kahit pagtulungan ka ng 9 na daliri, no, at ikaw lang mag-isa, dahil wala sa kanila ang katotohanan, wala silang magagawa. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin lahat. Nawa sa kuko ng agila, lahat tayo ay makalaya. Sikapin ng bawat isa ang ating kaligtasan. Hindi ito kaligtasan sa dabigwan o anuman mga dilubyo dyan. Kaligtasan ito sa ating mga kaluluwa. Kapag humarap tayo sa ating Panginoon, meron tayong chance, meron tayong entry na makapasok sa kanyang kaharian. Yan ang tunay na dapat pagsikapan ng bawat isa. At hanggang ngayon, marami pa rin tungkol, sorry ha, talagang mimensionin ko kayo, sorry ha, hindi para kayo ay magiging kaaway ko, no? Mahal ko kayo, kaya imimension ko kayo. No? Actually, dyan sa Dinagat Island, mabang kwento, pero isi-short ko na lang, no? Sinabi ko naman sa inyo, yung mga bagay-bagay na hawak ninyo, that is only the way, no? Para balang araw, ano bang sinabi? Hanapin ang buong katotohanan.
upang lahat ng bagay daragdag sa atin. Sinabi ko naman sa inyo na yung mga pira-pira na yan dyan, I'm not authenticator, I'm not in the bank, no? Pero mayroon na rin mga kapirahan dyan na okay siya, pero wala pa siyang approval no? Aaprubahan pa kasi yan. So, dapat matuto kayong mag-antay, no? Sorry for my words, pero wag kayong asal nung panahon ni Moises, na si Moises umakyat siya sa bundok Sinai para makipag-usap sa ating Panginoon dahil nainip yung mga nasa baba. Ayan, gumawa kayo ng sariling panukala ninyo. Kapahamakan ang mga magaganap sa mga tao na gumagawa ng sariling panukala. Di ba? Antayin ninyo. No, marunong kayong mag-antay. Huwag yung sasabihin ninyo ganito, Lady Min Canoto declared, walang release. Ay, sus, Ginoo. Si yun nasa likod nga ng QFS na kausap ko na nga yan, eye to eye nga one of the programmer of the quantum financial system o ano. And speaking of that, Amerika, my brother, hindi ko kayo tinuring na kaaway. Isa pa kayo, yung mga moves ninyo, sus, pastilan, Ginoo. Bawat moves 1:1 equivalent. Para tayo ngayon magpalitan ng dollar. Bawat move na pagkakamali ninyo, hindi ako Panginoon, pero itong sasabihin ko sa inyo, merong kapalit na dilubyo yan sa bawat nagkakamali. Hindi ako Diyos, I am not powerful. Lady Min is ordinary na tao. Hindi ako makapangyarihan. Inihahayag ko lang kung anong pinapahayag. Ang ganda kasi, no? Dato, kasi habang naghahayag ako, sinabi talaga, ihayag mo. Kaya ngayon may lakad tayo, sabi ko, hindi maaari. Na ang tunay na Jesus Christ ay nagkaroon talaga ng anak na babae. Alam mo, habang nagbablog ako, dinidikta ng Espiritu na marahil malaki ang kinalaman nito sa sinasabi nila Jay Castura, nila Rudy Baldwin, na mayroong lilitaw ng isang babae. Ito ay may kinalaman doon sa pinapahayag niya. Ganon. Ipanalangin natin. No? Ipanalangin natin, mga mahal kong kapatid. Kaya siguro sinasabi dyan na tatayo muli, may tatayo muli mula sa Lion of Judah. Sorry pero gusto ko lang magkaliwanagan kasi ang alam ko, allergic itong iba nito Malay natin kung sinasabi niyo. Diba? Basta sinabi ihayag, hindi ihayag. No? Mga mahal kong kapatid, iba ang panahon. Pero, sige lang. Alam mo si Kuya Emmanuel ko, may pagka-joker din to no? May pagka-ano din to. Walang duda. Maraming witness. Positive. Diba kagapon? Ganun lang yon. Sandali lang Okay. Ayan Ako, katulad ng sinasabi ko, papel nyo yan. Ito bang mga ibang spiritual? Salamat sa mga ibang paalala, pero pwede ba? Pwede ba na nagpapasalamat ako sa inyo dahil ako hanggat maaari walang masamang tinapay, pero yung ipagdiinan ninyo sa akin, no, ipagdiinan ninyo sa utak ni Lady Min na kung nag-aral ka ng nurse ay magiging nursing ka, kung mag-aral ka ng law magiging lawyer ka, kung mag-aral ka ng medicine, magiging doktor ka. Ngayon, kung mag-aral ka daw ng salita ng Diyos, magiging Diyos ka? No! Never! Kahit kailan, hindi maaring pumantay ang nilalang sa naglalang sa Kanya. Kaya nga dyan, ibinagsak si Satanas dahil gusto pumantay ni Satanas sa Panginoon. Tama? Sorry but nagpapasalamat pa rin ako sa inyong mga sharing, no? Ito yung sinasabi ko na bantayan natin. Bantayan talaga natin na hindi tayo masilo
no? At masilot ni Satanas. At ito ha, kayo ba? So sa bagay, kaya kay Ma'am RD, hindi na tayo magtaka. Bakit ganyan yung ibang mga kapatid? Nakapropesiya yan kung saan sila makakarinig na nandoon si Kristo, nandoon sila. Sino yung Kristo? Ito yung pera na release. Ito yung mga ginawa niyong Kristo, yung pera na release dyan. Walang release, oy, pag-sure mo din ha. Nang problema na nga, gusto niyo, babanggitin ko, nang problema na nga ngayon ng video, nang problema na nga yung iba, kayo talaga. It's busy. Sasabihin ng isa, hindi daw totoo, ay pag-sure, kayo talaga, palibasa kasi mukha kayong pira eh. Sasabihin mo na hindi totoo, na terminated ang it's busy, pag-sure. Ikaw nga mismo, hindi ka nga hindi ka nga maka-withdraw eh. Nakita ko yung files. 29 billion USD, 200 billion. Basta lahat ng batiniyata yun sa gubat, sinama na. Tapos naghahanap kayo ng tunay na ginto. Kayo mismo, hindi kayo mabibigyan dahil ang item na mabudhi ninyo. Sinabi na pala sa inyo kung may lumapit tungkol sa infinite, entertainin niyo, pero anong gusto niyo? Ibigay mo sa akin ng vault number, ibigay mo sa akin ng susi. Nagtaka ka pa? Bakit yung susi isa lang ngipin? Dahil ang susi ng Central Bank, 2 ngipin. Hoy, pag-sure. They have something different, no? Kaya nung tinanong ko siya, naniniwala ka ba tungkol sa royal family? Ay, oo naman. O, ganon. Kaya kayo, hindi kayo makakalusot kilidimin. Kayo mismo ang maghahayag mula sa inyong mga sariling bibig ang mga kawalang hiyaan ninyo. Dahil lalabas talaga ang katotohanan. Ano bang pinaglalaban dito ni Lidimin? Bakit ngaungaw ba ako ng ngaungaw? Ipairal ang katarungan ng nais ng Diyos para sa atin lahat. Yung iba makapag-angkin, ako ang may-ari ng ginto, isagta ko kaya sa inyo ang bara sa inyo ha. The gold and the silver is mine. Sabi ng nakasulatan. Ngayon, kung sasabihin mong iyo yan, pag-sure. Nalala niyo ba yung isang kapatid? Sabi niya, I have a gold. Kaya tuloy. Nasilip ka tuloy ng BIR. Kasi, sabi mo iyo, bakit nakalagay Sumatra? Kayo talaga. Dapat nakalagay doon. Halimbawa, ako ba? Ito ba? Gold? Nakilaki naman ng gold bar ko na to. Sasabihin ko, akin tong gold. Dapat, Lidimin ang nakalagay dyan. No, hindi sampagita, pag-sure. Kayo ba? Yun bang kahambugan ba ninyo ba? Kayo rin mismo ang naglalagay ng kapahamakan sa inyong mga sarili, yung mga kahambugan ninyo? Pero, sa ayo at sa gusto nyo, ang Diyos kasi ang may programa niyan, hindi tao. Hindi lang naman si Lidimin ang sabihin nating pinagkatiwalaan, pero halos marami sa iba nating kapatid, inangkin ang mga bagay na ipinagkatiwala, inangkin, tapos sasabihin, ako si ganito, hay, pag-sure. Sorry ha, pero kaya purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mayroon na tayong kapatid, allergic talaga siya dyan sa bagay na yan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Allergic talaga siya sa akin. Bahala ka sa buhay mo. Basta, sa umagang ito, nawa ang espiritu ng kaliwanagan, katotohanan, ang katarungan ng nais ng Diyos para sa atin. Lahat ng may tuhod ay luluhod sa nag-iisang Alpha, Power, Omega, mula sa pasimula dahil sa walang hanggang kapangyarihan niya, kaya hanggang wakas, siya at siya pa rin. Siya ang nag-program, siya ang nagtakda, kaya siya pa rin. No? Siya pa rin ang mapagyari sa lahat ng bagay, kaya ang tao kahit anong pagpaplano, siya pa rin ang masusunod. Ulit sa muli, isang mapagpalang magandang umaga sa inyong lahat at ako ay mayroon pang lakad. Ewan ko yan kay The Book of Enoch na yan. Okay, so have a blessed divine hope po sa inyong lahat.